Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga mami dyan, katabi nyo rin bang matulog ang inyong mga anak? Maging alisto pa rin dahil sa Iligan City, isang bantay saradong baby ang nakagat pa rin ng daga. Pasintabi naman sa mga naghahapunan. Ang inang si Zaira Bell mula Iligan City, dinadaga daw sa tuwing binabalikan ang Facebook post niyang ito. Sa mga pinost kasi niyang litrato, makikita ang nagkalat na dugo sa kanilang kama na mula sa nadiskubre niya sugat sa paa ng kanyang 1 taong gulang na anak. Na-shock at kinabahan kasi ang dami na po talaga ng dugo. Pagtingin ko sa paa niya doon, umaagos pa talaga yung dugo. Habang sila ro kasi mahimbing na natutulog, si Baby Jessel nakagat na pala ng daga. Mga ilang araw po, umuulan, marami na po talagang daga. Hindi din po kami nag-expect na aakyat dyan sa bahay. Si Baby Jessel sinugod sa ospital. Dalhin nyo na sa ER yan kasi may rabies. Kuya Kim, meron nga bang rabies sa mga daga? Kuya Kim, ano na? Ang mga daga ay bihirang makikitang may rabies at hindi sila kilalang nagtatransmit ng rabies sa tao. Di tulad ng mga aso, pusa at paniki. Gayunman, ang kagat ni mabait, delikado pa rin. Maaari kasi ito magdulot ng tetano. Ang tetano ay isang bacterial infection na dulot ng Clostridium tetani. Yung bacteria na yun, common sa mga maduduming lugar, sa lupa, sa putikan. Madumi ang mga daga talaga. Kaya it's common na dala-dala din nila yung bacteria. Kahit maliit lang yung sugat nun, pwede siya magdulot ng tetanus infection, which is very dangerous. Kaya payo ni Doc, Yung simpleng kagat ng daga, pwedeng magdulot ng mas matinding pagdurugo at bata, no? Kasi sensitive ang skin. Best way para tigilan yung pagdurugo is to apply pressure. Kailangan diinan yung parte na nagdurugo. Kung bata, hindi mo naman pwedeng lagyan ng alcohol, no? Mas effective na paraan ng paglinis yung sabon tsaka tubig. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Kung hindi pa bakunado yung bata, no? Kailangan ng anti-tetanus na vaccination. mabuti na lang daw si Baby Jessel bakunado na. Hindi siya binigyan ng shot, paracetamol at saka amoxicillin para sa pamamaga ng paa niya. Kaya sina Zaira Bell, doble ingat na ngayon. Hindi na po kami natutulog na off yung nag-cleaning kami. Pero maliban sa tetano, may isa pang peligro na dala ng mga daga. Kailangan nating mag-ingat, lalo pa ngayong tag-ulala. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng Leptospira bacteria na karaniwan nakukuha sa pamamagitan ng direktang kontak sa ihi ng hayop na may leptospirosis gaya ng daga. O di kaya sa kontaminadong tubig, lupa o pagkain. Maaari ito magdulot ng kidney damage, meningitis at liver failure. Kaya ngayon tag-ulan at madalas bumaha. Iwasan ang paglubog at paglangoy sa tubig baha, lalo na kung kayo ay may sugat. Mainam din na magsuot ng proteksyon gaya ng bota sakaling kailangan mo lumusong sa baha. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa gitna ng nakakaalarmang pagdami ng cyber attacks, pinagtutuunan ngayon ng pansin ng mga eksperto ang kaugnayan nito sa mga aktwal na gulo. Nakatutok si Rafi Tima. Dumarami, nakababahala at dapat paghandaan. Yan ang nagkakaisang babala ng mga eksperto sa isang cybersecurity conference sa Makati. Bukod sa mga pribadong kumpanya, ang nakakaalarma daw ay ang dumaraming pag-atake sa gobyerno. For the period January to April of this year alone, we have had 39 cyber incidents involving government agencies, 3 of which have had repeated attacks. Pero ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng mga eksperto, ang relasyon ng cyber attacks sa mga aktwal na kaguluhan tulad na nangyayari sa Ukraine. Bago ang aktwal na pag-atake sa kanilang teritoryo, cyber attack daw muna ang ginawa ng Russia laban sa Ukraine. Any move that involves a takeover of Taiwan or a takeover of certain portions or the entire South China Sea will have early warning signs in cyberspace. Ang tanong nila, kapag nagkaroon ba ng cyber attack ang China laban sa mga institusyon sa Pilipinas, gagana ba ang Mutual Defense Treaty ng bansa at ng Amerika? Hindi pa raw ito malinaw, pero ngayon pa lang, may mga bansa nang binabago ang kanilang mutual defense treaties. A number of countries are updating those mutual defense treaties to say, look, cyber is covered, and it should be, because if you use a cyber attack and it kills a bunch of people, why is that different than a kinetic attack? Ayon sa ambassador ng Australia sa Pilipinas na nagsalita rin sa forum, siniseryoso nila ang mga panganib ng mga cyber attack. We want to work with you to uphold international law and the rules and norms of responsible state behavior in cyberspace. Sound familiar? A bit like what we're doing in the South China Sea, yes.
Maging ang Amerika, batid daw na seryoso ang usapin ng cybersecurity. We've increasingly begun building cyber into our defense cooperation. Last year's Balakatan exercise included a cyber defense component for the first time ever. Today, several combatant commands like the Indo-Pacific Command and Cyber Command have their own programs with the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang malinsangang panahon pero may mga pag-ulan pa rin lalo sa hapon at gabi gaya ng naranasan sa ilang bahagi ng bansa. Easterlies pa rin ang nagdadala ng mainit na panahon mula sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero dahil sa init at maraming moisture na dala ng weather system na ito, posible pa rin mabuo ang makakapal na ulap na pagmumula ng thunderstorms. Base sa data sa Metro Weather, maagang uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Pagsapit ng hapon, mas malawakan na ang pag-ulan at may malalakas na buhos sa Mindanao at Western Visayas. Maging alerto po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. May mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo sa bandang hapon. May mga kumpol na mga ulap na namamataan ngayon sa silangan ng bansa, pero sabi naman ng Pag-asa, hindi ito inaasahang mabubuo bilang low pressure area o bagyo. Pero patuloy pa rin tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Angat ang ganda ng Pinay sa kabi-kabilang pageant sa probinsya na dinaluhan ng ilang Kapuso stars. Yan ang report ni Justoni Dumami lang, GMA Regional TV1, Mindanao. Ang ganda ng 11 kandidata sa Coronation Night ng Mutya ng Malapatan 2024 sa Sarangani. Lalo pang pinagningning sa pagdalo ng ilang Kapuso stars. Hosts ng event sina sparkle artist Rabia Mateo at E.A. Guzman. Hinarana naman ni Rocco Nasino ang mga kandidata. Napakasaya and grabe yung init na pagtanggap ng mga Malapateño sa aming mga Kapuso artists dito sa Malapatan. Bitin po kami sa oras na nandito kami sa Malapatan. We wish na it could be extended. Kasi first we enjoy the food, tapos yung warmth po ng mga tao. Very warm ang mga Kapuso natin dito sa Malapatan. At it's very nice to see na ang mga Kapusos na extend dito sa Sarangani Province. Sa huli, kinoronahan bilang Mutya ng Malapatan 2024 ang 20 anyos na si Evangelica Gafa, isang BS Ed major in English student. Angat na angat din ang ganda ng 13 kandidata sa Miss Tacloban 2024 na isa sa highlight ng Sangyaw Festival at sa ikalawang pagkakataon. Official host si sportscaster at 24 oras game changer host Martin Javier. Nagningning din ang gabi sa pangaharana ni sparkle artist at abot kamay na pangarap star, John Vic de Guzman. Nagwagi bilang Miss Tacloban 2024 si Crystal Sheen Barredo. It's been an awesome experience, back-to-back years, seeing all of these ladies go through, of course, this journey. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin at sa lahat ng kapusong kasama ko. Looking forward soon na makapag-perform ako ulit. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Justoni Humamil, nakatutok 24 oras. 7 ang sugatan ng maaksidente ang kanilang sasakyan sa Atimonan sa Quezon. Sa kuha ng isang dashcam, makikitang ilang beses nagpaikot-ikot ang van bago ito tuluyang huminto. Sa tindi ng pag-ikot, nabasag ang salamin ng sasakyan at tumilapon ang 3 pasahero. Agad namang rumisponde ang rescue team at dinala sa ospital ang mga biktima. Sa inisyal na investigasyon, biglang pumutok ang gulong ng sasakyan habang papuntang Manila at nawalan ng kontrol ang driver. Patay sa paumaril ang isang lalaki sa Bani, Pangasinan. Ang suspect, kainumang naglakad lang paalis matapos ang krimen. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa video na kuha sa bahagi ng Barangay Chip, Bani, Pangasinan noong Sabado, June 22, makikita ang lalaking ito na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nilapitan nito ang lalaking nakasuot ng puting damit
at walang sabi-sabi. Binaril ang biktima. Naglakad paalis ang suspect habang ang biktima bumagsak sa kalsada. Ayon sa pulisya, dead on arrival sa ospital ang biktima na 48 anyos at residente ng barangay Concordia. Sa investigasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang dalawa habang nag-iinuman. Nagkaroon siya ng away, pagbalik, may dala na yung naglakad lang ayon sa mga witnesses. Isang tama ng bala sa dibdibang tinamo ng biktima. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect. Continuous follow-up po yung namin para mo i-locate. Tapos yun po, yung mga witnesses po is para ma-control natin yung friend po yung case. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Pinuna ng isang grupo ang pagmahal ng galunggong at iba pang isda kahit sapat umano ang supply. Ang mga hakbang ng gobyerno sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Dumoble ang presyo ng galunggong sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Mula sa 100 hanggang 120 pesos noong nakaraang linggo, 180 hanggang 200 pesos kada kilo na ito ngayon. Ang dineliver na supply nangalahati. Mula 500 kahon, halos 200 na lang daw ngayon. Kukunti ang supply kasi sa Manila. Manila po nanggagaling yung mga galunggong. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro ngayon sa 160 hanggang 260 pesos ang kada kilo ng galunggong sa Metro Manila, mula sa 180 to 200 pesos noong nakaraang linggo. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi raw ito dapat lalagpas sa 200 pesos dahil meron pa anilang supply ng galunggong at iba pang uri ng isda. Tumaas din ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng iba pang uri ng isda sa Dagupan. Nagkaroon din ng kaunting paggalaw sa presyo ng bangus na nasa 120 hanggang 150 pesos kada kilo. Kumukuha pa ng karagdagang impormasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagsipa ng presyo sa Dagupan. Pero ayon sa BFAR, may epekto ang mga pag-ulan sa supply ng isda. Dahil nasa pa rin tayo ngayon wala tayong nakataas ngayon na close fishing season. So tuloy-tuloy yung pangingisda ng ating mga mangisda, maliban lamang kung may sama ng panahon. Para masiguro ang sapat na supply ng isda, pinalalakas daw ng Department of Agriculture ang aquaculture industry sa bansa, kung saan nagmumula ang mga isda tulad ng bangus at tilapia. Bukod dito, mahalaga raw ang pagkakaroon ng close fishing season para mapalago muli ang isda sa dagat na sinira ng illegal fishing. In order to have more fish in the future, we have to control the number of our harvest and mag-time area closures talaga para bumalik yung sigla ng ating fishery sector or fishing grounds. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pumirma ang COMELEC sa joint venture agreement para sa online voting ng mga Pinoy na nasa abroad sa election 2025. Nakipagkasundo ang COMELEC na gamitin ang online voting and counting systems ng SMS Global Technologies at Sequent Tech ang nanalong bidder para sa internet voting. Ayon sa COMELEC chairman, malaki umanong matitipid ng ahensya sa budget dahil dito. Umaasa rin ang COMELEC na sa pamamagitan ng online voting ay tataas ang turnout o bilang ng mga bobotong Pinoy abroad. May 3 atleta pang dagdag sa listahan ng mga pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Kasama riyan ang Pinay golfers na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina. Yan ay matapos nilang mapabilang sa top 60 golfers ng International Golf Federation Olympic Rankings. Nagbabalik Olympics din ang Filipina-Japanese judoka na si Kiyomi Watanabe na nakapasok sa continental quota para sa women's 63 kg division. Sa ngayon, nasa 18 atleta na ang officially qualified sa Paris Olympics ayon sa Philippine Olympic Committee. Nasa France na ang ilan sa kanila para sa isang buwang training camp. Stronger, wiser, and more confident si Carla Abellana as she turns 38 this month. Kasabay niya ng paghahanda niya sa challenging role bilang si Georgina ng Widow's War na mapapanood na natin this July 1.
Kamusta naman kaya si Carla? Makichika kay Nelson Canlas. 38 and empowered. Yan ang aura ni Carla Abellana sa pag-upo niya sa GMA Integrated News Interviews. Dumaan ang Kapuso star sa matinding dagok sa nakalipas na taon, tulad ng paghihiwalay nila ng dating asawang si Tom Rodriguez. Ang daming nangyari in the last 2 years sa buhay mo. And kailangan mo siyang maranasan lahat before you're 38. Would you say that, the new Carla that I'm seeing now is completely out of the woods? Ay, oo naman. Some people take longer, even decades pa, to rise again, to recover. Ako, definitely out of the woods. Kasi it's also at some point, magiging decision mo din yan, choice mo din yan. Kung talagang magsistay ka ba dito sa ganitong state? Or, are you the type na gagamitin mo na yan to learn from it and be a better person? Para kay Carla, malaki na ang pagbabago. Pero hindi raw niya itinatago na may kaunti pang takot ang kanyang pagharap sa buhay. I'm stronger, wiser, mas confident. Most grateful for na nakinaya ko. Kumbaga, bumangon ako, nakapag-recover ako. I don't give myself all the credit, of course. Pero at any point, kahit sino naman, pwedeng sumuko na lang eh. Nagawi din ang usapan namin tungkol sa pinagtatalo ng divorce bill sa Kongreso. Catholic ako. Pero ano naman ako din, very realistic naman din ako. I see the bigger picture and of course, sa panahon ngayon, iba na eh. Sa nakikita ko, ang daming magbe-benefit because aminin natin, marriage isn't easy. It can get toxic. Marami, unfortunately, na nagiging abusive na yung relationship nila. Sana mapirmahan na yan, ma-finalize na. Because, unfortunately nga, there are marriages na nagsistay nga sila for the sake of the children. They stay married dahil wala silang ibang option. Pero hindi na healthy for the family, not just for the marriage. So, ang dami and, I'm sure dapat pakinggan talaga nila yung mga citizens, mga Filipinos. Open pa rin daw si Carla to dating. Kaya lang, packed raw ang kanyang schedule sa iba't ibang commitment. Kabilang na ang kanyang pagganap as Georgina sa Widow's War. Ito na raw ang isa sa pinakamatinding ginawa ni Carla. Kung mas confident ngayon si Carla, ibang-iba raw ang confidence ni Georgina. She's a strong character. Talagang palaban siya. Hindi nagpapaapi. Ayaw niya nang kinakawawa siya. Iba yung tapang ni George. Iba yung lakas ng loob. And malalim talaga yung pinanggagalingan ng galit niya. Pag ginalit mo siya. I will end this with a joke I saw on the internet. Pagre-reactin kita. Kasi Widow's War daw yung title. Yes. Pero yung leads, pareho silang separated. Mapipikong ka ba pag nabasa mo yon? Hindi naman. Actually, natatawa pa nga ako about it eh. Kasi what are the odds? My gosh, kita mo nga naman, di ba? Hindi naman planado yon, hindi naman ginusto yon. Nataon lang. Individually, kami ni Bea, pagdaanan namin kung ano man yung mga pinagdaanan namin sa personal lives namin. And then, sakto pa timing with Widow's War and our corresponding roles, ganito pa. So, parang feeling ko si God lang naman yung mga kabuo ng ganyang plot twist na, di ba, what are the odds na, oo nga, pareho tayo, we have a lot in common, ha? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Marius Emil. Hey, salamat sa iyo, Iya. Salamat, At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.